Oliver Gats again mga Repa Peeps, and welcome back again sa aking channel. So for today's video, i-feature natin walang iba kundi ang DJI Osmo Mobile 3 Gimbal or Stabilizer. So bago tayo magtuloy, bago natin i-unbox itong ating nasa harapan ngayon, kung di ka pa subscriber sa aking channel, huwag mo kakalimutan mag-subscribe by clicking the subscribe button, and also don't forget to click the notification bell. Don't forget to like, share, mag-comment down below regarding sa video natin ngayong araw na to. So before anything else, mag-intro muna tayo and pasok! And so gaya nga ng sabi ko sa first part ng video natin mga Repa Peeps is mag-unbox tayo at i-feature natin itong ating nabiling DJI Mobile 3 na gimbal. So combo yung nakuha natin. So tingnan natin kung ano yung laman nito sa loob. Bakit nga ba siya tinawag na combo? So ito na mga Repa Peeps yung ating DJI Osmo Mobile 3 na combo. So ito nakabox siya and makikita nyo naka-fold siya dito. So yan mismo yung gimbal at pagka naka-unfold na siya, ito itsura niya. Based dun sa aking mga research regarding dito sa gimbal na to, ito yung napili ko kumpara dun sa nauna sa kanya na Mobile 2, which is yung gimbal na hindi na fold. So masyadong bulky yung kanyang feature at also meron isang feature na tinanggal ni DJI Osmo at ngayon dito sa gimbal na to sa DJI Mobile 3 binalik nila yon. So papakita ko sa inyo mamaya yon. So ngayon unbox muna natin siya para malaman natin, makita ninyo kung ano laman sa loob nito at bakit nga ba siya tinawag na combo. So once inopen natin siya, ang unang bubungad sa atin is yung kanyang hard shell casing na nandyan yung ating gimbal sa loob. So set aside muna natin yan. And also dito sa loob ng packaging meron siyang another box. So nandito yung mga ibang accessories na kasama ng ating gimbal. So ito muna tayo. So meron tayo ditong anti-slip para dun sa ating gimbal, para sa phone natin. Meron tayong kasamang tripod na very useful para sa ating DJI Osmo dahil nung una, yung Mobile 2, meron siyang docking. Docking mechanism yung kanyang kasama or mabibili mo accessory, pero ito since combo kasama na siya and tripod type nga pala to. So pwede natin siyang gamitin extender as a handheld din. Papakita ko sa inyo mamaya pagkakanabit natin to sa ating gimbal. And so sa pilang side naman ng box, meron tayong mga paperworks dito, manual, quick start guide kung paano gamitin yung ating gimbal. May kasama siyang pouch, DJI Osmo rin. So kung ayaw mong gamitin itong bulk hard shell casing na to, so itong gamitin mo, pwede naman siyang ilagay sa bag, kasya siya. So yan yung mga kasama niya pagdating dun sa purchase ng combo ng ating DJI Osmo. So yan yung makikita ninyong nasa packaging. Okay, so ito na yung ating gimbal. So open na natin yung kanyang casing. So kasama dito sa kanya, meron pa pala accessory hindi ko nabanggit. Meron siyang kasamang charging cable with a Type-C and standard USB. And also sa ating mismong gimbal, may kasama siyang wrist strap. Yan, so pwede mo ilagay sa kamay mo para hindi mahulog. So safe siya. So yan yung mismong gimbal natin. So napaka hindi mo sobrang liit pero at least compact siya. Kasi laki lang ng halos ng kamay ko. Yan. So kumpara dun sa nauna sa kanya na Mobile 2, medyo may kalakihan yon at hindi mag-fit sa kamay mo kasi yung the whole gimbal is hindi siya nafo-fold. Hindi katulad nito, nafo-fold na siya. So mga succeeding models ng mobile Osmo na stabilizer na ganito is nafo-fold lahat. So dito muna tayo, pag-usapan natin yung mga features ng kanyang functions. Okay, so ngayon pag-usapan naman natin mga Repa Peeps yung mga basic functions itong ating gimbal na to. Gaya ng mga nakikita nyo sa side na yan. So lahat yung pag-uusapan natin. So dito sa side na to, nakikita nyo yung kanyang Type-C na charging port. And also, itong gimbal na to, pwede ka mag-charge dito ng phone mo dahil meron siya isa pang port dito, which is standard USB. Kaya siya may kasamang USB cable para dito mo ilalagay yung cable na yun and then charge mo yung phone mo. As long as Type-C connectivity yung phone mo, pwede ka mag-charge dito. Ito nga pala ng gimbal natin ng ito mga Repa Peeps is meron siyang 18650 na battery. So tatagal siya at least 15 hours. Depende yun sa paggamit mo kung tuloy-tuloy at depende yung kung mag-charge ka ng phone mo sa kanya. So dito naman sa harapan, makikita ninyo, dalawang buttons dyan. So ito yung kanyang M button. It serves as the on and off switch and also pagpalit-palit ng modes. From videos to pictures at also any other options regarding dun sa pag-capture mo ng bawat videos at also gamit-gamit itong mode button na to kung nakakonect ka sa DJI Mimo app. And also, ito naman yung kanyang shutter button. Gagamitin mo siya para mag-take ng videos at also mag-take ng pictures. Yan. At ito naman yung kanyang joystick. So, pwede mo siyang i-navigate up, down, left, right. And also, sa ibabaw niyan, meron mga
LED yan, mamaya makikita ninyo, indicator yan sa battery life. Sa side naman na to is meron siyang toggle switch para sa zoom in and zoom out. So para i-unfold itong ating gimbal na to, so kailangan i-open mo siya. Yan. Ito isa sa mga pinakamagandang ginawa ni DJI na binalik niya itong trigger switch na to. Kasi sa Mobile 2, tinanggal na ito eh. Wala na tong function na to. So, from Mobile 3 up to the succeeding mga mobile gimbals is binalik ni DJI, which is very helpful talaga tong trigger switch na yan. So, ayan na itsura niya pagka naka-unfold siya. So, ayan, hindi pa naka-under yung motor niya, hindi pa siya naka-on. So, once i-on natin yan is start niya siya mag-stabilize. Since wala pa tayong phone dito, ito yung pinaka-holder ng phone natin. Yan. So, may arrow dyan nakalagay is dito dapat yung top ng phone mo, which is nandun yung camera, at ito naman dapat yung nasa ilalim. So, adjustable yan for your preference. So, sa ngayon, gagamit tayo ng isang cellphone and also tuturo ko sa inyo kung ano ba yung first step na gagawin ninyo bago natin itry paandarin or bago natin itry yung function ng ating gimbal. So, kailangan muna natin mag-balance ng phone. So, kukuha tayo ng isang phone at makikita ninyo kung paano magbabalance para hindi ganong mahirapan yung motors nitong ating gimbal. Okay, so at this point mga Repa Peeps, mas maganda gagamitin natin yung ating tripod para mas madali tayo makapag-balance ng phone. Kakabit natin siya dito sa ilalim, i-screw lang natin siya ng ganyan. So meron tayong isang phone dito. Itong phone natin na to, gaya na sabi ko sa inyo, yung arrow na yan corresponds dun sa mismong top ng ating phone. Ito dapat yung camera, which is ayun yung camera natin, di ba? So gawin lang natin, i-mount natin siya ng ganyan, and then i-adjust natin sa ilalim. Clamp natin. So, ayan, naka-clamp na siya. Pero hindi pa siya naka-balance. So, ngayon, open natin ulit yung ating gimbal. And then, open natin yung ating tripod. So, mas maganda kung nasa flat surface yung inyong gimbal habang ginagawa niyo yung pagbabalance. And make sure nga pala na hindi naka-turn on yung inyong gimbal kasi once naka-turn on yan at tiniray mo i-balance yung phone mo, magkakaroon kayo ng kontrahan ng motor kasi yung motor niya is stabilize na. So, hindi mo pwedeng gawin itong pagbabalance ng phone mo while the gimbal is on. Kailangan naka-off. So, ganito lang naman gagawin natin. Hawakan mo yung gimbal dito sa side na to. And then, ito-turn mo lang ito. Babalansin mo yung phone mo sa pinakagitna kung saan nandun yung balance point ng iyong phone. So again, dapat nasa top ito Itong may label na to na may arrow. So yan, nahawakan ko siya dito. So unang gagawin muna natin is i-adjust natin yung kanyang portrait mode. So yan, nakikita niyo wala siya sa gitna. So ang gagawin natin sa portrait mode na yan, nakita niyo yung sa likod niya. So itong kaliwa na to is mas sobra kumpara dito sa kanan, kulang. So i-adjust natin siya, iusog natin yung phone natin papunta dito para gumitna yung dito balance siya. So, gawin natin yun. Tutulak ko yung phone natin. So, ayan. Okay, konti pa. Okay, so after a few adjustments, makita ninyo na balance na yung phone natin. Halos nakagitna na siya. So, next naman natin gagawin is yung kanyang landscape mode naman. So, para gawin yun, kailangan i-manual natin landscape yung phone natin. Titignan natin kung saan siya mas lamang na babagsak, sa kaliwa ba o sa kanan. So, mas lamang siya dito sa kanan. So, ang gagawin natin, while in landscape mode, iusog naman natin ulit yung phone natin papunta ron. So, i-swipe lang natin siya pa side. Yan, gagalawin lang natin siya papunta sa kanan, sa kaliwa, para makita natin yung balance point ng ating phone. A few moments later. Konti pa, sumobra. One eternity later. Ang hirap ang balansin ngayon. Stop it. Get some help. Pagod. Okay, so after a few adjustments, nakuha natin yung pinakagitna. Oh my God! Wow! Or pinaka-balance point ng ating phone. So, at this moment, pwede na natin siyang i-on by pressing the M button ng around 2 seconds. Press and hold. And then let go. Okay, so once na in-on natin siya, ganyan na mangyari sa kanya, siya ay magpo-portrait mode. Okay, so ngayon nakita ninyo, meron tayong LED light dito na naka-on. So, 2 bar yung battery natin. So, meron pa tayong juice dun sa battery. Pwede pa natin siyang gamitin. And then dito sa side niya to, sa may bandang pinakakaliwa niya, yan, meron siyang yellow na light. Hindi ko lang nakita yung sa camera Yellow yan kasi as of this moment, hindi tayo nakakonect sa DJI Mimo app. As of this moment, hindi pa tayo nakakonect sa phone natin using the Bluetooth connectivity. So, gagawin natin is magko-connect tayo ng Bluetooth para magkaroon tayo ng functionality para magamit din natin yung gimbal natin. Okay? Mag-connect muna tayo ng Bluetooth. Okay, so first time nyo magko-connect ng Bluetooth, kailangan i-pair nyo talaga itong gimbal na to kasi pag hindi nyo pinair siya, hindi nyo siya magagamit. Lalo-lalo na pag gumamit kayo ng DJI Mimo app na application dito sa ating phone, hindi nyo magagamit yung mga feature na yon. So, Bluetooth muna tayo, i-on natin yung Bluetooth natin. Once na connected na tayo by Bluetooth, makikita ninyo yung indicator light na to. Kanina yellow siya, ngayon green na siya. Okay, so now connected na tayo sa ating phone using our gimbal via Bluetooth connection.
first time use mo pala na gagamitin mo itong DJI Mimo app na to, make sure nga pala na kailangan mo i-activate yung iyong device o yung mismong gimbal para magamit mo sa DJI Mimo app. And also, kailangan mo rin mag-register through the application na to mismo para makapag-create ka ng sarili mong profile. So as of this moment, nakikita nyo, ayan na mismo yung DJI Mimo app. Close siya sa itsura ng camera phone natin, yung standard camera phone natin. Pero the thing is, meron kasi mga function itong ating DJI Mimo app na to na wala dun sa mismong standard camera phone natin. So papakita ko muna sa inyo yung mga basic functions kung ano mangyayari once pinirest natin yung mga buttons na nandito ngayon sa ating DJI. Kanina nakita ninyo nung pinirest and hold natin yung ating M button na to is nag-on yung ating gimbal. Since connected na tayo sa phone natin by Bluetooth, double press ko yung ating M button na to, tingnan natin kung ano mangyayari. Double press natin. Nag-landscape mode yung ating device. Okay, yung camera natin. So ngayon, pwede na tayo mag-capture ng videos kung gusto natin. So pagka pinirest naman natin 3 beses itong ating M button, tingnan natin kung ano mangyayari. Standby or sleep mode. So kung gusto mong bumalik sa basic function niya na ready for capturing ng videos or photos, gawin mo lang is yung kanyang trigger switch sa likod, press mo lang twice para mag-activate ulit yung ating gimbal. Yan. So yung joystick natin, very self-explanatory naman yung function yan pag sinabing joystick. So navigational direction ang function ng ating joystick. Papan mo siya from right, papan mo siya. So up, down. So yan ang function ng ating joystick. So dito naman sa side niya, sa kaliwa niya, yon may toggle switch tayo ng zoom in dyan. So pag press up mo siya, mag-zoom in siya. And then pag press down mo siya is mag-zoom out. So kung gusto mo mas mabilis yung pag-zoom out niya, single press mo lang na ganun, pababa. And then mag-zoom out siya ng dire-diretso. And ito naman, yung function naman ng trigger switch sa likod na to is pagka, okay, may object ka dun sa harap o may subject ka dyan, pag single press mo lang siya, magkakaroon siya ng, yan, naka-follow mode siya. So pansin nyo, meron tayong green square dun sa object na yan. So anywhere na pumunta yung gimbal natin, yan, nandun lang nakatutok lang yung ating gimbal. So hindi yan mawawala sa pwesto na yan. So kahit sa modalihin yung gimbal na yan, nandyan lang yung anyang subject, so nasa gitna lang siya ng frame. Kasi naka-follow mode siya. So kung ayaw mo na ulit gamitin yung follow mode, just press the trigger switch once, and then yung green na yan, mawawala yan. So yan, pwede mo na magamit ulit yung gimbal nang hindi lang nakatutok sa isang subject. So pag pinirest naman natin twice yung ating trigger switch sa likod, ang mangyayari naman yan is, kunyari ganito, nag-out of center yung kanyang frame. So hindi mo na alam kung nasaan yung center. And then mag-recenter ulit siya para bumalik siya sa subject na gusto mong kunan. And then pag pinirest naman natin siya 3 beses yung trigger switch natin, ito mangyayari. Yan. So, mag-trigger or mag-activate yung kanyang selfie mode. So, pag gusto mo naman na bumalik ka dun sa ating back camera, so 3 beses mo ulit i-click yung trigger switch sa likod. Yan. Para bumalik yung back camera. And also nga pala, yung feature na yan, magagawa mo lang yan pag sineselect mo kung anong camera ang gusto mo. Pero once nag-record ka na, hindi mo na pwedeng i-select yung front-facing camera while nag-record ka sa back camera. Function nitong red na to, yan, magagamit natin ngayon yan. Pinrest natin siya, automatic siya mag-record siya ng video. So yan, press natin siya. So ngayon nag-record na yan. Hello, hi. So yan, ganyan sabi ko sa inyo, once nag-record na tayo ng ganyan, yung function sa likod ng trigger na kung gusto mong gamitin yung front-facing camera mo, hindi mo na magagawa. Gagawin ko at i-press ko yung trigger 3 times, tingnan nyo mangyayari. Walang respond yung ating gimbal kasi kailangan pumili ka muna ng camera na gusto mong gamitin for capturing dahil yun ang gagamitin niya kasi wala pang built na program dun sa ating ginagamit na DJI Mimo app para mag-switch tayo from front-facing to back camera. So, yan yung gamit natin na DJI Mimo app. So, pag-usapan natin, ano ba yung mga basic functions at basic settings na kailangan natin malaman tungkol dito sa ating application na to. Okay, so nakita nyo ng mga basic functions ng ating mismong gimbal sa mga buttons niya, yung zoom in, yung mga trigger. So, madali lang naman tandaan yan. So, papakita ko sa inyo yung basic functions naman at mga settings na kailangan yung tandaan dito sa ating gimbal itself o sa ating mismong DJI Mimo app. So, una pa lang dapat gagawin natin after natin i-balance yung phone natin, bago natin gamitin totally itong ating gimbal para mag-shoot ng mga videos at mag-capture ng mga pictures, kailangan muna pala is i-calibrate natin siya. So, tuturo ko sa inyo maya-maya. Titignan natin kung ano yung mga nandito sa side na to.
dito. So, disregard nyo na lang yung home kasi pag pinress natin yan, babalik siya sa pinaka-home screen. So, i-press natin tong icon na to. Ito yung para sa resolution ng ating phone. So, ito nakalagay dito is 1080p and 720p and also frames per second kung ilan ang feature ng phone na meron kayo, capability ng phone mo. And then dito naman sa baba, yan, ito naman is yung kanya mga filters. So, as of this moment, naka-off yung filters ko. So, dito sa baba, may 3 dots dyan. Press natin yan. So, ito mo, makikita natin ibang option dito pagdating sa video capture. So, pwede natin i-on yung kanyang flash sa phone natin. So, continuous naka-on yung flash natin kahit nagka-capture tayo o hindi. White balance is nandyan din. Naka-automatic siya. Grid, face track selfies. Pag sinelect mo siya, ganyan yan. Pag in-open natin siya or sinelect natin ng on, once nag-selfie camera ka, is automatic na madidetect niya yung face mo and then susundan na niya yun, follow niya yun. And then ito naman yung icon na to na may gimbal. So ito yung mga basic settings na kailangan yung matutunan dito sa ating gimbal o sa ating Mimo app. Ngayon, dito sa ating gimbal mode, okay, naka-follow lang siya, follow mode. So may 4 na mode yan. Mapansin nyo, meron siyang tilt lock, FPV, and then meron siyang spin shot. So, iba't ibang klase yan. Pero normally, ginagamit ko lang is yung kanyang follow. And then next naman natin is yung kanyang follow speed. Kung gusto mong bilisan, 2 option lang meron, slow and fast. And ito, yung calibration, ito dapat yung ginawa natin kanina. So, ngayon gagawin natin, press natin yung calibrate. And before i-press natin yung start, make sure nga pala na nasa flat surface yung inyong gimbal or yung mismong table ninyo is balancing flat siya. Nasa flat ground. And also, huwag yung gagalawin yung gimbal nyo once na start niyo yung kanyang calibration kasi tendency na baka masira yung motor niya kasi magkakaroon siya ng calibration process. Hindi advisable na galaw-galawin yung gimbal while it's doing its calibration. So, press natin yung start. Kusa siya magkakalibrate mag-isa. So, hayaan lang natin siyang matapos yan. Okay, so once it's done, sabi naman niya sa'yo na calibration is success. So balik tayo ulit doon sa option kanina. Okay, so after natin i-calibrate yung phone natin, check pa natin ibang mga settings na kailangan ninyong tandaan. So zoom speed, depende siya kung gaano mo kung gusto kabilis yung mag-zoom siya, kung medium, fast, or slow. Ito, isa sa mga gandang feature nito is yung kanyang press M button. So meron kang option dito na i-select mo yung kanyang quick menu or photo and video. The thing is, kung sinelect mo lang yung photo and video, yung M button mo, yung function yan, pag pinress mo siya once, lalabas lang dyan is mag-switch ka lang from photo to video. So, pag sinelect mo naman yung quick menu, gaya niyan, nakaselect ako ng quick menu, papakita ko sa inyo mamaya kung ano mangyayari. Once na pinress ko yung M button natin, o lahat ng features na gusto mong gamitin is hindi lang for photos and videos. Joystick speed, yung speed ng joystick natin, kung gaano kabilis ang response siya, so naka-medium lang. And then, joystick control, free, invert, joystick. So, yan yung mga basic settings na kailangan yung tandaan dito sa side na to. Yan. So, lastly, itong option sa baba. Information regarding sa gimbal, sa software, sa firmware, and also sleep mode. Yan. Kung gusto mong iset yung sleep mode ng gimbal mo after 10 minutes na walang functionality or hindi mo siya ginagamit, kusa siya mag-sleep mode or standby mode. Ganyan pinakita ko sa inyo kanina. So, ito, papakita ko sa inyo yung feature na to na M button. Once pinarest ko siya, lalabas yung option na yan. So, yan, pag press ko ng M button, lumabas yung feature ng video. So, aside from the video, pagka ninavigate ko siya sa kanan, lalabas dyan yung ibang modes like yung follow, tilt lock, FPV, spin shot. And also, hindi lang sa videos, meron pang photos, pan, story. So, lahat ng mga modes, mapipili mo na sa option na yan. So, kaya pinili ko yung quick menu. And so, ito naman sa lastly, sa side na to, pag-usapan naman natin yan. Meron lang mga feature dyan na mostly naman na ginagamit is very basic lang naman. Pero kung meron kayong gustong gamitin na mga time-lapse, nandito yun sa baba. Ayan. So, may multi-lapse, may hyperlapse, may time-lapse, dyna-zoom. So, ito, tuturo niya sa'yo kung ano yung mangyayari pag sinelect mo tong function na to. Sa pag-capture to ng mga videos, parang sa maganda yung parang cinematography style, yan, mga ganyan. And then, balik tayo sa panoramic, yan. So, alam niyo natin kung anong panoramic. Ito, yung pinakamaganda dito sa DJI Mimo app is yung story. Magbibigay siya ng iba't ibang klaseng sequence ng videos na ifa-follow mo na lang siya kung anong gusto mo. Pinakamagandang gamitin to, like for example, gumagawa ka ng isang tutorial or isang or subject na gusto mong i-feature sa iyong channel or gumagawa ka ng introduction ng iyong buong channel. Ito yung pinakamaganda dito sa DJI Mimo
Mimo app na to. Kasi siya nang bahala sa soundtrack, siya na rin bahala dun sa sequence kung paano nga yung pag-capture ng mga videos, and then kailangan mo lang i-upload sa iyong phone or i-download mo siya, and then that's it. So, madali lang siyang gamitin. So, hindi ko na papakita sa inyo paano gamitin yan kasi basic functions lang naman yan ng ating DJI Mimo app. And sa ibang videos ko na lang papakita sa inyo yung mga thorough functions ng mga yung nandito sa story na yan. So, ngayon basic functions lang tayo ng ating DJI Mimo app, and also yung basic function lang ng ating gimbal. And so that wraps up our video ngayong araw na to, mga Repa Peeps. Sana nagustuhan ninyo. At kung di kayo pa subscriber sa aking channel, huwag mo kakalimutan i-click yung subscribe button. Also, don't forget to hit the notification bell. Don't forget to like, share, mag-comment down below regarding sa video natin about the DJI Osmo Mobile 3. At kung gusto mo naman i-shoutout kita sa next video ko, huwag mo kakalimutan mag-comment dito sa video natin ang hashtag #ShoutoutRepaPeeps. Ayan. So again, I'll see you on my next video, mga Repa Peeps, and keep safe. Peace out.